Huwag yung mahiya, mga ayan natin. Di ba na, walang gusto magan eh. Salamat sa Panginoon eh. Kasi, mga blessing pa naman ng Panginoon. No, binigyan ng baby na malusog. Hindi ba naman eh. Magpapasalamat yan, di ba? Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan kami ng unang-unang lalaki pa. Ako natuwa. Salamat sa Panginoon. Kaya ka ng kabutihan. Yung bata, yung pamanyan, ay silang, ay abot-abot na po yung aking panalangin sa Panginoon. Yung bata ay may silang siya ng normal. May pananakit siya ng normal at yun ay binigay ng lahat ng pananakit siya. Lubos-lubos at papuri na rin salamat natin. Malakang yung gusto kapatid. Puro mga siya at salamatan. Salamat na hirap ng kapatid. Sino po mga kapatid? Kahit patutuo, salamat sa Panginoon. Kung wala mga kapatid, ay ayos ko balik ang pagkataon ng ang dito sa ating bibigin at ipag ating pastor at matapa sa ating mga Panginoon ang pastor John. Amen. Pasalamatan din natin sa Panginoon yung ating church po. Hindi lang nabubungan na po. At bago tayo dumako doon sa pangangaral ng salita ng Diyos, gusto ko lang mag-report muna. Gusto ko lang po i-report, baka makalimutan ko mamaya. Para dire-diretso tayo. Yung una po nating, hindi ko nalagay yung date. No? Iba-ibang date po kasi ito. Yung una po nating nakuha kay Sister Abby, ito ay nakabase din dun sa record ni Brad Ryan. Itong 7,600. Yung 7,600 na yan, ito po yung expenses niya. Ayan. So, sumobra yan ng 50 pesos. May utang pa nga tayo dapat kay Brother Ryan na 50. Pero hindi na pinabayaran. Tapos, kasama nung 7,600 yan, hiwalay pa yung 1,000 na labor. So, yan po yung una nating binigay. Isa-isahin ko lang. Tapos, sumunod po, yung mga resibo po nito nasa akin naman. Sumunod po ay yung another 3,000 nagbigay tayo kay Brother Ryan at ito naman po yung lahat ng naging gastos. Pako, nylon, pako na digos, tapos lagaling bakal, tapos yung labor. Itong pula na to sa baba, ito yung natitirang cash. 110. Sumunod po naman, nagbigay ulit tayo ng 3,000 plus yung 110 na natitira, balance forwarded. Ang total na pera po kay Brother Ryan nung date na ito, hindi ko na nalagay yung date, ay 3,110. So ito naman yung mga expenses. Natadagdag si Brad nung kawayan, 300. Isang kawayan, yung malalaki po. So natira ulit ay 110. Tapos, nagbigay ulit tayo ng 3,000. Ang ginawa naman po dito, yung 3,000 na to, dito binawas yung labor ni Brother Ryan. Ng 4 na araw, ang labor niya po ay 500, no? Wala pong yun, walang merienda. Tapos mag-isa lang siya, no? Tapos pinakanbas ko po siya nung kahoy, kung ako magkamali sa kayero. So yun yung ginamit niya, pamasahe. Tapos nylon din, nagdagdag siya ng nylon kasi nagluwagan yung
Yung mga kawayan kasi kumipis na, natuyo na, nagluwagan. So, ang pinakagastos niya ay 2.8, ang natitira ay 310. Tapos ito po yung 8.9. Ito yung pinambili naman ng, ibigay ulit ako sa kanya ng 8.9. Pinambili po ng mga kahoy. Kasi yung kahoy, 485 yan kung ako magkamali. 25 pieces na kahoy yan. Good lumber, 2x2x10. So, 7,125. Yung resibo naman po, sinisend naman ni Brother Ryan ata doon sa GC. Pwede natin balikan, pero ipofile ko rin po yun, hindi ko lang na-file kanina. Tapos yung pamasahin, nung kahoy, wala kasing free delivery yung kila Stanley, kaya 500 yung siningil. Tapos pako, dito din. 2 kilong pako, hindi nakalagay kasi kung anong size ng pako. Tapos yung charge sa e-bike. So yan ay 7,945. So may natitira pang 1,265 sa kanya nakaraan. Tapos nagdagdag tayo ng 15,000. Yung 15,000 na yon ay plus yung balance, 16,265. Ito naman po yung binili ng pera na yon. Dito pa lang sa yero na di 12, 22 piraso, nasa 10,000 na kagad dito. Tapos nagpadagdag si Brad ng kahoy na 2x2x10, 6 na piraso, so 1,700 yan. Tapos umbrella nail, yung Bulkasil, pamasahe sa tricycle. Ito dapat 500 lang kaso ang problema, sabi nung driver daw yung masyadong mabigat yung yero, tsaka nahirapan din, inabutan sila ng ulan, kaya nag-request ng pagpandagdag, no? Kaya nagdagdag ng 200. Tapos yung charge sa e-bike at yung labor, so lahat po yan ay 15,690. Ang natitira nakaraan ay 575. Tapos nakaraan nagbigay po ako ng 3.5. Kasi magabili sana ng yero, magadagdag sana ng yero, pero hindi na po nakadagdag ng yero. Kumasya naman yung yero at binayad na lang po ito sa labor. So dito po yung 3.5 na labor, dalawa po sila ni Brad Sani kasi mahirap po na magkakabit si Brad ng tawag doon yero tapos walang kasama, no? So 4 na araw kay Brother Ryan, tapos 3 araw kay Brother Sani. Kaya natitirang pera po ay 575 nandun kay Brother Ryan. So yung total expenses natin, ang total fund na nakuha po kay Sister Abby ay nasa 44 na. Total expenses natin ay 43, 34,000 plus yung materials, tapos 10,000 yung labor, no? So yung pinaka natin, ang natitirang pera talaga natin ay 525 kasi nga negative 50 tayo dito. Pero hindi na pinabayaran ni Brother Ryan yun, yung 50 na yun. So yan po yung ating expenses. Mamaya tingnan din natin, punta tayo sa church, mamaya tingnan natin yung development. At ang plano sana ay ipapalayout natin sana, pero sabi ko mas maganda kung unahin natin yung CR para kung may CR na, pwede na tayong lumipat doon ng gawain. Kasi pag umulan dito, mahirapan tayo, no? So pansamantala po yung gagamitin natin sigurong speaker doon, yung Bluetooth speaker ko na lang siguro muna sa bahay. Kasi hindi natin pwedeng dalhin din yung mga doon, yung mga gamit. Mahirapan tayong magbalik-balik, no? Tapos yung pulpito siguro temporary na lang din muna. Tapos yung projector siguro kung hindi kakayanin, baka hindi na muna tayo mag-projector. Gagawin ko na lang ay Lord willing, ipapasa ko na lang sa GC yung mga notes ng preaching. Tapos Lord willing, kung matapos ng di ko alam kung kakayanin. So yung pinaka-budget natin ay nasa 20,000. Yung natitira ay 20,000. At yung iba pang offering, hindi ko pa alam kung ilan tayo natitirang offering, no? So 20, magkano ba lahat, sis?
Ayun. So, mamaya siguro i-finalize natin. Pero yung natitira sa materials na nasa 20 pa, di ba? Sa 20 pa yun. So, Lord willing, yung 20 na yun ay mapagkasya natin sa CR para makaano tayo ng isang CR. Pagkatapos meron na rin pong hindi ko nasama pala. Hindi ko nasama doon sa dito pala. Nakabili na tayo ng hollow blocks. 200 piraso yon, 4,000 po yon. Sinend ko rin sa GC pero yung resibo hindi ko pa nakukuha kay Cap. Kay Cap ako bumili. Yung canvas natin doon ay 20 pesos. Sabi ni Brad Ryan, 20 pesos. Nung bumili ako, 20 pesos. Kaya 20 times 200, 4,000 po yun. No? Tapos sa susunod na mga kuha natin ng hollow blocks, doon din tayo kukuha. So siguro yung resibo, iisahan na lang po yun. No? Pero nakaraan humingi ako kay Cap, tumatawag siya sa akin, hindi ko lang nagpuntahan. Bibigay sana yung resibo ng 4,000. So lahat po yun ay, so nasa 48 na pala. Kasi yung 4,000 hindi pa kasama doon sa computation. Nasa 48 na. Salamat sa Panginoon sa mga pledges ng mga kapatiran natin. Salamat sa mga support natin at ang plano natin. Tuwing linggo magbayanihan tayo. So, mamaya pupunta tayo doon. May kinausap din si brother na po pwedeng pakyawan sana ng paghukay. Pero depende tayo sa presyo kasi yung budget natin ay maliit lang. So, kung medyo mahal, baka tayo na lang siguro magtulong-tulong maghukay para ma-maximize natin yung pera doon sa materials. Mapatapos natin yung CR, hanggang mabubungan yung CR. Kasi pagka walang CR po, at pagka doon na tayo nagawain, umuulan na mahirap. Kahit may CR, kung wala namang bubong, mahirap rin. No? Kaya yun ang target natin. Lord willing, matapos natin kagad yung paghuhukay. Kaya sabi ko kung po pwede makakuha tayo ng murang pakyawan, basta mabilis na mahukayan, eh mas maganda na. So habang naghuhukay siguro po pwede yung ibang kapatiran, kung linggo yon ay pwede tayong tumulong doon sa paggawa naman ng mga dingding ng church, no? Para masaraduhan at pagkatapos pwede na natin iwanan ng mga gamit doon, no? So yan, ipag-pray po natin mga kapatid, no, na tuloy-tuloy na pagpalain tayo ng Panginoon para po matapos natin yung church, no? At pagpasensya nyo na hindi po masyadong magaling yung pastor nyo pagka magpatrabaho. Wala kasi dito si Brother Carlo, yung mga kapatid natin na may background doon. Kaya tapos hindi ko rin na-expect na may mga blessing. Kaya nakaraan hindi rin ako basta-basta nagpapatrabaho. Kasi siyempre yung kapatiran may pamilya yan, di ba? Kumakain din yan. Okay sana kung hindi kumakain yung nagtatrabaho diba? Kahit di mo sahuran, problema kumakain niya no? So ayaw din natin na maging pabigat, no? But kung hindi man tayo makapagbigay ng hindi man tayo makabayanihan at kung pinagpala tayo, kung pwede tayo sumagot doon sa mga labor natin, no? Kasi salamat sa mga kapatid kasi hindi naman sila kumbaga yung mga rate nila na original binababaan nila para lang makaya ng church. So yun po, Lord willing, pag-pray natin na matapos yung ating CR, no? Pagkatapos siguro kung habang wala pa tayong dingding ay bili na lang siguro tayo ng mga sakulin muna, no? Para kung sakali mang umulan hindi tayo maanggihan pagka nandoon na tayo. So yun po, ipag-pray natin mga kapatid. Pwede ba tayong tumayo? Basahin natin sa Luke chapter 4. Chapter 4 verse 14 ng Luke 14 to 22. Sabi po dito, basahin ko muna sa Tagalog.
Sa 14, at bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na ninululahati ng lahat. Sa 16, at siya ay napasa Nazareth na kaniyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. At binuklat niya ang aklat at nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Sumaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahira niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga duka. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at ang mga bulag at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Sa 20, sabi niya, at binalunbon niya ang aklat at isinauli siya naglilingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng sa sinagoga ay nangakatitig sa kanya, at siya ay nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Sa 22, at siya ay pinatotohanan ng lahat at nangagtataka sa mga salita ng biyaya na lumalabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi baga ito ang anak ni Jose? Tayo manalangin, yumuko tayo sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong pagkabasa ng mga salita, Panginoon. Tulungan mo lamang po kami na ito'y maunawaan namin, Panginoon, ayon sa kapahayagang binigay mo sa aming panahon, Panginoon. Dalangin po namin, patuloy, Panginoon, ikaw po ang managana sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw ang magsalita, at Lord, kahabagan mo yung lingkod, Panginoon. Ikaw po ang makita ng bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Ganun, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Makaupo na tayo, mga kapatid. Kung nabasa natin yung dito na tayo sa this day, this scripture is fulfilled, no? Kaya nga dito ay binasa ng ating Panginoong Hesus yung portion ng salita ng Diyos, mga kapatid, na sinasabi sa 21, sabi niya, at siya ay nagpasimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig. Basahin ko sa English sa 21. And he began to say unto them, this day, is this scripture fulfilled in your eyes, in your ears, no? So makita natin, mga kapatid, mayroong scripture sa panahon niya, mga kapatid, na napupulfill, no? Ang nagiging problema sa ating panahon, mga kapatid, ay nakikita ng mga tao yung ginawa ng ating Panginoong Hesus at yung gagawin niya, pero yung ginagawa niya sa panahon, sa present tense, mga kapatid, ay hindi nakikita ng mga tao. O yan ay nagiging problema, mga kapatid. Pinagpupuri sila sa ginawa ng Diyos at nagpupuri sila sa gagawin ng Diyos, pero ang problema, mga kapatid, sa ating panahon ay hindi nakikita ng mga tao yung mga salita ng Diyos na nagaganap sa ating panahon. Kaya yan po yung importante sa ating panahon, makita natin ano ba yung mga salita ng Diyos na sinasabi ng Biblia na dapat mahayag sa ating panahon. Ano ba yung salita ng Diyos na dapat na inaasahan ng ating panahon na mahayag sa ating panahon. Praise God, no? Kaya makita natin, mga kapatid, importante malaman natin yung panahon na kinabubuhayan natin. Ngayon, dito sa pangangaral niya ng pamphlet na ito, mga kapatid, this scripture is fulfilled, sabi niya, binanggit niya yung mechanics at dynamics. No? Yung mechanics at dynamics, no? Mga ilang punto lang to, mga 5 punto lang na gusto ko matandaan natin. Sabi niya dito, basahin ko, sabi niya, now we all can figure out the mechanics, but it takes the dynamics to make it work.
No, we can figure out what the mechanics of a machine, automobile, but then it takes the dynamics to make the wheels go to operating and moving. So kahit sa ating panahon, mga kapatid, kahit na alam natin yung mga mechanics, yung mga salita ng Diyos, alam natin yung teaching ng Diyos, pero kinakailangan ng dynamics para ito'y kumilos. Kailangan ng Holy Spirit para ito ay magmanifest. No? Kahit na tayo ay palabasa, mga kapatid, kahit na nagbabasa tayo ng nagbabasa, malibang matanggap mo yung Espiritu ng Diyos, hindi kikilos yung salita ng Diyos sa buhay natin. Tingnan pa natin, basahin natin. Sabi niya, the dynamics of this church will be a refilling of the Holy Spirit. O, yan yung dynamics. Amen. Kaya kahit na punong-puno ka ng teaching, punong-puno ka, mga kapatid, ng pagbabasa, malibang ikaw ay mabautismo ng Holy Spirit, walang dynamics yan. Ang labas niyan, disiplinado lang tayo. Ba, pagka may nakakakita, ayos tayo. Pagka walang nakakakita, ginagawa natin yung mga dapat din natin gawin. I mean, that we have worked in a small measure while the headstone is coming down to unite with the body. But when that head and body unites together, the full power of the Holy Ghost would rise up just exactly like that. Even the dead that's dead in Christ 400 of years ago will rise in the beauty of His holiness and take a flight to the skies. The dynamics is the Holy Spirit. Kaya makita natin, mga kapatid, kahit puro mechanics tayo, alam natin, magaling tayo magturo. Diba? Praise God. Magaling tayo mag-quote ng scripture, magaling tayo mag-quote ng quotation. Pero pag walang dynamics, hindi makita sa buhay natin. Praise God. At ang nangyayari sa atin, mga kapatid, mapapagod lang tayo. Diba? Praise God. Kaya nga pagka walang dynamics sa buhay natin, tuwing linggo, pupunta lang tayo dito. Ritual ang mangyayari sa atin, di ba? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Kasi linggo. Hallelujah. Praise God, no? Eh, sabi niya pa, tingnan pa natin. Sabi niya, Father, we know that anyone that able to move their hands could turn back the pages of the Bible. Kahit sino po pwedeng magbasa ng Biblia, makakabasa ng Biblia. But there is only one who can make it live and be real in that truth. Diba? Pero hindi magiging totoo. Hindi magiging realidad yung salita ng Diyos na binabasa natin, mga kapatid, kung wala yung ang Espiritu ng Diyos sa atin. Amen. Praise God. Kaya nga yung pagdalo natin, yung pagsuot natin ng tama, pananalita natin, how we act, di ba? Praise God. Lahat yan ay magiging walang kabuluhan, lahat yan ay disiplina lang kung walang Espiritu ng Diyos. Kaya sabi nga ng Biblia, makikilala mo yung tao according to their fruits. Praise God. No, kahit sabihin natin ang laman ng puso natin ay Diyos, nakatingin tayo doon sa bunga. Praise God ng tao na yun. Diba? Kaya nga kung ang Diyos ang laman ng puso natin, di ba? Praise God. Hindi tayo papayag, mga kapatid, no, na ang salita ng Diyos ay malampasan tayo. Bless us in our every way, our hearts are full of joy as we see the time approaching. No, tingnan pa natin. Sabi niya dito sa Easter seal, sabi niya, now is the Spirit that quickens. Ang Espiritu ng Diyos ito ang nagki-quicken. Pag sinabing quicken, to make alive, ito ang nagbibigay buhay. It's not the word that quickens. Ba? Kaya yung salita ng Diyos, kahit bugbugin ka ng salita ng Diyos, mga kapatid, kung walang Holy Spirit na nandoon, eh, walang makikwicken. Kaya nga may mga tao na pareho naman kayo ng pinapakinggan, pareho naman kayo ng salita ng Diyos na binabasa. Praise God. Pero bakit tila baga walang natututunan? Walang nangyayari? Bakit? Hindi pa nakikwicken eh. Diba? Bakit walang Espiritu ng Diyos? I mean, it's the Spirit that quickens the Word. Yung salita ng Diyos na tinatanggap mo, kailangan makwiken niya ng Espiritu ng Diyos. Amen. Or gives the Word life. It gives wings to fly. It gives it access. It's the Spirit that does that. No? Kaya mahalaga po na mayroon tayong mga prayer meeting. Diba? Praise God. And dyan na mas tayo ay lumalapit spiritually sa ating Panginoon. Praise God. No, tingnan pa natin. Sabi niya, no, mayroon din siyang binanggit dito, mga kapatid. Kung mapupunan nyo yung perfect harmony of the word. No, kung makikita natin, pag binasa natin ng Biblia, kumikilos si Kristo ayon doon sa salita ng Diyos. Tingnan natin, no? Sabi niya dito sa paragraph 44.
how accurate is the scripture if you'll notice this in Isaiah 61:11 to 2. Basahin natin yan. Isaiah. Hallelujah. 61. 61 verse 1 to 2. Sabi niya dito, ito yung scripture na binasa ni Kristo doon sa Luke, sabi niya, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Sa verse 2, sabi niya, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of the vengeance of God, to comfort all that mourn. Praise God. Sabi niya pa dito, sa verse 3, kung itutuloy natin. So yung verse, yung 61, 1 at 2, yan yung naka-quote sa Isaiah, sa Luke chapter 4. No? Sabi niya dito, is where our Lord was reading from, Isaiah 61, 1 and 2, but in the middle of the second verse of Isaiah 61, he stopped where it said, the Spirit of the Lord is upon me to preach the acceptable year. Then he stopped. No? Bakit? Kasi ang sumunod doon, mga kapatid, and the day of vengeance of our God to comfort all that mourn. Diba? So tumigil siya doon sa kalagitnaan ng verse 2. Bakit? Sabi niya dito, why? The other part, to bring judgment, didn't apply to his first coming. Kasi yung binasa niya lang, yung napapanahon lang na salita sa panahon niya. Diba? Praise God. Hindi niya binasa yung judgment. Kaya sabi nga nung iba, nung si Kristo nga dumating dito, hindi nga hinuhusgahan yung tao. Diba? Kasi sabi niya, dumating ako dito para iligtas ang mundo, hindi para husgahan. Ngayon, bakit sino ka para mangaral na kami husgahan? Diba? Nasasabihin mo na hindi kalooban ng Diyos, yung babae ay magdamit ng panlalaki. Na hindi kalooban ng Diyos, ang babae makipagrelasyon sa kapwa babae. Diba? Sasabihin nila, bakit mo kami hinuhusgahan? Kasi Kristo nga, hindi kami hinuhusgahan. Bakit? Kasi sa panahon na yun, mga kapatid, yung judgment ay hindi para doon sa panahon niya. Amen. Diba? Hanggang doon lang, nang dumating siya, mga kapatid, ang ipinapangaral niya, sabi nga, ay to preach the acceptable year. Sabi nga na minsan, ito yung Jubilee, na kung saan lahat ay babalik sa original dapat. Praise God, no? At kung makita natin, mga kapatid, kung titignan natin, praise God. Gusto lang akong basahin. So makita natin, ang pinapangaral niya dito ay kaligtasan ng unang batid niya. No? Kaya hindi nga siya humuhusgay. Kaya nga pinutol niya yung verse na yun, mga kapatid. Bakit? Ang judgment ay papatungkol, mga kapatid, dun sa kanyang pangalawang pagbabalik. Praise God, sa second coming niya. Kaya kung titignan natin, walang basahin. Sabi niya dito, sabi niya, Jesus announces that He was there to preach the acceptable year of the Lord. Diba? Nung binasa niya yung talata, nandun siya para ipangaral the acceptable year of the Lord, the year of Jubilee. Kasi sa Jubilee, mga kapatid, lahat ng mga alipin, pag tumunog yung Jubilee trumpet, lahat ng alipin na gustong lumaya, lalaya. Yung mga alipin na ayaw lumaya, hindi lalaya, ayaw eh. Diba? Kaya nga ganyan yung ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tinalakay natin yung predestination, diba? Hindi ang Diyos yung nagtatapon sa tao sa impyerno, kundi ang tao ang pumipili. No? Kaya dito, kahit na ito ay panahon ng paglaya, may kalayaang pumili ang tao, ang mga alipin, kung sila ilalaya o hindi.
Amen. No, sabi niya dito, in the Old Testament, the Jubilee was a time of total restoration. If a man fallen into debt had to sell his children or his land, the moment the trumpet blew on the day of atonement, he was completely free. His debts were wiped clean and his inheritance was restored. Eh, ganyan yung kagandahan ng pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Nung dumating ang ating Panginoon, praise God, nag-o-offer siya ng kalayaan. Ang problema pag ayaw ng tao. Diba? At sabi nga mga kapatid, sabi niya dito, diba? His debts were wiped clean. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Hesus, lahat nung tatanggap sa Kanya mga kapatid, mapapatawad. Amen. Lahat nung tatanggap sa Kanya mga kapatid, may i-restore yung Kanyang inheritance. Diba? Kaya nga nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan, nandoon na yung kanilang kabanalan. Nandoon na yung image ng Diyos na nasa kanila. Pero nung magkasala sila, umalis yun. Sabihin natin na wala yung image ng Diyos. Diba? Kaya sa panahon natin, hindi na alam ng tao, praise God, kung ano yung kabanalan na nagmumula sa Diyos. Diba? Kaya pinipilit yan abutin ng tao. Kaya ang tao gumagawa ng mabubuting gawa. Diba? Hindi tayo against sa mga tawag dito, nagbibigay ng tulong sa mga philanthropo. Diba? Hindi tayo against dyan. Pero minsan, akala ng tao dahil mabait sila, ay maliligtas sila. Hindi ganoon mga kapatid. Okay, tuloy pa natin. Tingnan natin. Praise God. Sabi niya, this is stop when the scripture stop, because that was exactly what was to be vindicated in this day. Diba, yun lang ang mabibindicate sa panahon na yun. Okay, makita niyo mga kapatid. Yung kalahati na fulfill sa kanya. Yung susunod ay mapupulfill sa kanyang pagbabalik. Second coming. Ang layo ng agwat, di ba? Kaya makita natin, ganyan din pag binasa natin yung Malakay. Di ba? Yung Malakay, sabi nga, ipagsasauli niya ang puso ng mga ama, ng mga anak, na nangyari sa panahon ni John the Baptist. Pagkatapos huminto na sa Luke chapter 17:1 or 1:17. Ba, at pagkatapos huminto na yon. Yung kadugtong nun mga kapatid, nangyari ng matagal ng panahon ulit. Matagal ng panahon bago nangyari, at nangyari yun sa panahon ng pagbukas ng mensahe, pagtunog ng mensahe. No, hindi yung pagpanganak kay Brother Branham. Kasi nung panginanganak siya, wala pa namang mensahe. Diba? Tinawag na siya paunti-unti. Inihanda siya mga kapatid. No, pero nung buksan na, pagdating ng 1963, mga kapatid, sabi nga ng isang quotation, sabi niya, those divinely revealed truths, yung mystery truths na yon, nabubuksan, praise God, na binuksan ng Diyos sa langit ng ating Panginoong Hesus at binaba ng mighty angel na bukas na. Yung mga mystery truths na yun, pagka nakita mo yun, yun ang magpapasauli sa iyo. Amen. Diba? Praise God. Magre-restore sa iyo sa original na pananampalataya. Sabi niya dito, now in that first coming, the second coming, He will bring judgment upon the earth. But not then, He was to preach the acceptable year. Kaya makita natin, yung mga preaching niya mga kapatid, ay ganun na lamang. Diba? Kaya sabi nga ng iba, hindi hinuhusga ni Kristo. Kaya nga sa panahon natin, naintindihan natin, hindi na tayo kailangang husgahan ni Kristo. Diba? May judgment na tayo. Pinanganak tayo dito sa lupa, mga kapatid, nang hindi ayon sa perfect will ng Diyos. Kaya nung ipinanganak tayo dito sa pamamagitan ng laman, mga kapatid, ang nangyayari sa atin, lahat tayo, ang daan natin ay papunta sa impyerno. Walang taong ipinanganak na pupunta kagad ng langit. Hindi, lahat tayo papunta ng impyerno. Pero nakita na ng Diyos before the foundation of the world na may mga taong gustong maligtas. May mga taong tatanggap sa kanyang salita. Diba? Kaya nakita niya na yun sa foreknowledge niya, at doon sa foreknowledge niya mga kapatid, nakita niya maninindigan ka hanggang huli, kaya pinili ka niya. Diba? Praise God. Kaya may mga taong pinili ang Diyos. Hindi dahil sa gusto niya na ito lang maligtas, ito ang mapapamak. Hindi. Dahil nakita niya, may mga tao na tatanggap. Amen. Diba? May mga taong gustong maligtas. Ay, sabi ko nga, yung sino ba yun? Yung rich young ruler.
Mayaman yun. Sumusunod ba sa salita ng Diyos? Sabi niya, mula pagkabata ko, sinusunod ko na. Pero alam niya sa sarili niya, wala siyang eternal life. Ganun niya si Kristo eh. Anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Diba? Kaya nga nung tinanong siya, at sabi niya nga, ibenta mo yung kayamanan mo at ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Kaya nga tumalikod yung lalaki, sabi nga, at si Kristo nga ay mayroong kalungkutan sa kanyang mga. Diba? Dahil alam niya mapapahamak yun. Kaya sabi nga ng mensahe nung nangyari, napunta siya sa impyerno. Bakit? Nirefuse niya yung offer ni Kristo. Diba? Praise God. Pero sumusunod ba? Sumusunod. Pero nung mamit niya, praise God, yung manifestation, diba? Yung salita na naging laman, tinanggihan niya. Amen. Dahil alam ng ating Panginoong Isus, mga kapatid, yun ang magdadala sa kanya, yung mga kayamanan na yun. Praise God. Pero dahil hindi niya kayang ibigay, kaya sabi ko nga mga kapatid, meron lagi tayong, there is always a price we need to give to the Lord. Amen. Sa ating pagsunod. Mahirap. Diba? Praise God. Pero sa tandaan natin ito mga kapatid, ang pagdidesisyon ay nakadepende sa atin. Praise God. No? Kaya makita natin, sabi niya pa, tuloy lang natin. Sabi nga natin dito, every age has a specific portion of the word allotted to it. Sa bawat panahon, mayroong specific na salita ng Diyos para sa bawat panahon. At kailangan makita mo yun. Kailangan makita natin yun. Kasi pag hindi natin nakita yun, kahit anong paglilingkod natin mga kapatid, maglilingkod tayo, sabi nga ng Diyos, doing God a service without even in His will. Nang wala sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, the tragedy of the regular church world, yan ang mahirap, sabi nga, is that they try to live on the word of a past age. While the word written for this hour is being fulfilled right in front of them. Harap-harapan, diba? Harap-harapan na nagaganap yung salita ng Diyos, hindi nila nakikita. Pero sila'y namumuhay, sabi nga, doon sa past. Praise God. No? Isa pang bagay na makita natin mga kapatid, that the jubilee trumpet and the mark of rejection. No? Sabi ko nga, mga kapatid, kasi sa Old Testament, pagka ayaw mong lumaya, pupunta ka doon sa master mo at pagkatapos lalagyan ka ng gikaw. Pagkatapos doon, habang buhay ka ng alipin ng master mo na yun. Diba? Praise God. Kaya nga tayo, hindi tayo nag-iikaw, mga sister, mga brother. No, yan po ay hindi maganda yung ibig sabihin yan. At the same time, yan ay tradisyon, mga kapatid, ng mga hipin. No? Kaya hindi tayo nag-iikaw. Praise God. Kaya makita natin, nung kahit na tumunog ang Jubilee Trumpet, kaya nga lahat ng alipin, ang problema kasi mga kapatid, hindi lahat ng alipin may babalikan. Hindi lahat ng alipin may inheritance. No? May mga alipin sa Old Testament mga kapatid na wala silang inheritance sa Israel. Kaya nga wala silang choice, kundi dahil wala din silang babalikan, wala silang inheritance mga kapatid, sabihin natin wala silang representasyon, wala silang magawa kundi magpaalipin na lang. Diba? Pero pagka meron kang babalikan, meron kang inheritance, pagka tumunog ang Jubilee Trumpet na yan mga kapatid, isang araw mga kapatid, lahat ng utang mo mababayaran, lahat ng atraso mo magiging malinis. Kaya nga sabi nga ng Biblia, you are justified. Amen. Pag sinabing justified, itinuring na hindi mo ginawa. Diba? Kahit may utang nga, wala na yun. Pagdating ng Jubilee, itinuring na wala kang utang. Diba? Praise God. Kaya sabi niya dito, lahat ng magiging, sabi niya, basahin ko lang, sabi niya, but the law also stated that if a slave love his old master or his human security more than his freedom. Problema kasi may mga tao na mas gusto nila, mas mahal nila yung security. Ano sila eh, sabi nga, meron silang kasiguraduhan na may makakain sila araw-araw. Bakit? Kasi sila sa poder ng alipin ng master nila eh. Kaysa sa kanilang kalayaan, he could refuse to live. Diba? May mga tao na mas gusto nila, kaya nga yung mga Israelita, diba?
nakalaya na sila sa Egypt. Ang problema, pagdating sa ilang mga kapatid, nagrereklamo na sila. Diba? Imagine, puro na lang heavenly manna yung pagkain. Nagrereklamo na sila. Kaya anong ginawa ng mga bansang Israel? Nagreklamo sila kay Moises. So sabi nga ng bansang Israel, mas mainam pa doon sa, diba? Doon sa Ehipto. May sibuyas. Diba? Praise God. Hindi nila nakita yung kahalagaan ng titira. Kaya sabi ko nga mga kapatid, maganda yan, di ba? Magpakulong ka. Araw-araw may pagkain ka. Di ba? Hindi ka magugutom talaga. May guard ka pa. Di ba? Praise God. Wala ka rin trabaho doon. Di ba? Sabi natin ganun. Pero nakakulong ka. Di ba? Kaya nga may mga taong okay sa ganun. Pero sabi ko nga, yung mga binhi ng Diyos, ayaw natin yun. Hindi natin maging malaya. Sabi niya, he could refuse. If he did, he was taken to the doorpost of the temple. Madali niya sa temple. And his ear was bored through with an owl. Or hikaw yan. No? Nakabitan dito. From that moment on, he could never go free. At pagka nakabitan ka niyan, you can never go free. He was marked as a permanent slave. Nasaan yung mark? Nasa tenga. Kaya sabi nga ng mensahe, saan yung mark of the beast? Nasa tenga. Kasi pag tinanggihan mo yung salita ng Diyos sa panahon mo, mamarkahan ka spiritually sa tenga. At simula nun, hindi ka na makikinig sa salita ng Diyos. Diba? Lagi ka nang mag-justify. Basahin natin, tingnan natin yung quotation. Sabi niya, when it's preached, the acceptable time, and the time of Jubilee, anybody, no matter who you are, what color you are, what denomination you belong to, how far you've stood in sin, or what's wrong with you, you can go free when you hear the gospel trumpet sound. You are free. Kaya pagdating sa Jubilee, mga kapatid, walang sino-sino yan. Diba? Kaya sabi nga, namimili ba ang Diyos? Hindi namimili ang Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Pero alam ng Diyos kung sino yung mga tatanggap. Amen. Alam ng Diyos kung sino din yung tatanggi. Kaya sabi niya dito, kahit sino ka pa, kahit anong denominasyon mo, kahit gaano nakalayo yung inabot mo sa kasalanan, sabi niya, pag tumunog yung Jubilee trumpet, you are free. Amen. Pero kailangan mong piliin na maging malaya. Diba? Praise God. Alam pa natin. Sabi niya, but if you turn your back upon the message and refuse to hear, notice you were born in the ear with an owl. That means to say that you have crossed the line between grace and judgment. Pagka ang tao hindi na nakikinig sa purong salita ng Diyos, and you will never hear the gospel again. Ibig sabihin ba hindi mo na madidinig? Hindi. Ibig sabihin hindi mo na pakikinggan. Kahit nadidinig mo araw-araw, lagi kang merong dahilan. Lagi mong ginajustify. Diba? Kaya yan yung palatandaan pag yung tao tumatalikod sa mensahe. Diba? Anong nangyayari? Pagka binanggit mo yung mensahe, binanggit mo yung salita ng Diyos, kahit may quotation ka pa, kahit may verse ka pa, lumalaban. Diba? Nasaan ang marka niya? Nasa tenga. Kaya sa tuwing madidinig yan, naririndi. Praise God. Diba? Eh sabi niya, yan yung guhit, yan yung palatandaan na lumalampas ka sa grace. Pagka ganyan na yung nangyayari sa iyo. Eh sabi nga, the man of, diba? Sabi nga, you'll never get any further. Kahit anong gawin mo, hindi ka uusad. You must be a slave to the system you're in the rest of your days if you refuse to hear the acceptable year. No? Kaya makita natin, mahalaga. No? Kaya nga, lagi natin sinasabi mga kapatid, pag narinig natin yung salita ng Diyos, diba, ilagay lang natin sa puso natin. Di man natin na maintindihan, diba, ilagay lang natin sa puso natin. Huwag natin kukontrahin, huwag tayong mag-justify. Huwag natin sasabihin na hindi totoo yan. Mga praise God. Diba? At sasabihin natin na ito yung totoo. Diba? Kaya nga pagdating dito mga kapatid, kahit na anong sabihin ng mga tao, diba? Anong sabihin ng mga denominasyon, di ba? Wala tayong magawa. Ang salita ng Diyos, sabi nga, ay parang tabak. Kaya nga, pagdating nga, ipinangaral mo ang purong salita ng Diyos, mga kapatid, meron talagang tatanggap, merong hindi.
Amen. Diba? Maghihiwalayan ng totoo at hindi. Diba? Kaya imposible. Sabi ko nga mga kapatid, isa lang ang paraan para magkaisa yung Christ. Magpailalim tayong lahat sa salita ng Diyos. Diba? Ganun lang yan. Praise God. Kaya sabi niya pa, tingnan pa natin. No, to hear the truth of your hour and walk away from it is to receive a spiritual marking. Amen. Spiritually, potentially, may marka ka na. Kasi hindi mo naman matatanggap yung Holy Spirit pag hindi mo tinanggap yung purong salita ng Diyos sa panahon natin. Amen. Diba? Kumbaga sa ano, kaya sabi niya nga, to refuse the marking of God is to receive the mark of the beast. Wala ka pang marka literally. Diba? Pero isa ka na sa mga candidate na pwedeng mamarkahan. Bakit? Wala kang marka ng Diyos eh. Diba? Dalawa lang ang marka. Praise God. Marka ng Diyos at marka ng Diablo. A hardening of the heart that leaves you permanently deaf to the truth. To the true voice of the Holy Spirit. Kaya titigas yung puso mo. At sabi nga, parang hingi ka na. Kahit sabihin pa yung mga quotation sa'yo, kahit sabihin pa yung mga talata sa'yo, lagi kang may katwiran. Diba? Na tila baga, mas marunong ka pa sa salita ng Diyos, sa Biblia. Ano yan? Diba? Pagmamarka yan, mga kapatid. Kaya importante, mga kapatid, alam din natin yung tunog ng trumpeta. Praise God. Yung tunog ng gospel trumpet. Ano ba yung sinasabi ng mensahe? No? Praise God. Unan pa natin. No? Isa pang bagay, gusto kong makita natin, isa sa binanggit niya ay God interprets His own word. Tanda natin ito mga kapatid. Sabi ng salita ng Diyos ay paniwalaan lang natin ang salita ng Diyos. May mga punto sa buhay natin, minsan di natin maintindihan, di natin mapaliwanag ang salita ng Diyos. Pero kailangan mong paniwalaan eh. Kasi kung lahat ay mapapaliwanag mo, lahat ay maintindihan mo mga kapatid, hindi na yung pananampalataya. Kung mapapaliwanag mo ang Diyos mga kapatid, hindi na yung pananampalataya eh. Diba? Kaya nga sabi nga, ang pananampalataya ay nakukuha natin maniwala sa isang bagay na hindi natin, medyo malabo natin maintindihan. Kaya minsan may mga, diba? Tayo pa natin. Tignan muna natin. Sabi nga, and so is today, is because that we're in such a turmoil as we are and people fail to see the truth of God. Bakit daw? Bakit hindi makita ng mga tao yung katotohanan ng Diyos? It's because there is too much man-made interpretation. Yan ang problema. Kaya hindi makita ng tao yung salita ng Diyos, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Bakit? Ang daming interpretasyon ng salita ng Diyos. Amen. Kung wala sana yan mga kapatid, ay madaling makita yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ko mga kapatid, yung mensahe ng panahon natin, that is the perfect interpretation of the word. Yan yung perfect interpretation of the word. Diba? Praise God. Kaya makita natin, kaya sabi niya nga, sabi niya pa dito, God don't need nobody to interpret His word. He is His own interpreter. Kaya pag binasa natin ang salita ng Diyos, manalangin tayo. Diba? Matap natin yung kaisipan ng Diyos. Nung binabanggit ito ng isang propeta, ano ba yung ibig niya sabihin? Diba? Kaya nga sabi ko nga, pwede tayo magbanggit salitang apple. Diba? Pero malibang makita mo yung kaisipan ko, hindi mo ako maintindihan. Kaya nga kinakailangan natin pag nagbabasa tayo, hihingi tayo ng guide sa ating Panginoon. Panginoon, ano ba yung kaisipan mo? Ano ba yung nasa isip mo nung sinasabi mo ito? Like that, ano pa natin? Sabi nga, like, if there had never been light, He said, let there be light. And there was, that don't need anybody to interpret. But we get many man-made system mixed into it. And when you do, you get it out of line. It's always been that way. No? Kaya laging ganyan yung nangyayari mga kapatid. Hallelujah. No, kapag in-interpret natin ang salita ng Diyos, in-interpret natin mga kapatid, yung mensahe ng panahon natin. I mean, the Pharisees, scribes missed Jesus because they had their own private interpretation of how Messiah would come. Bakit hindi nakita ng mga Pariseo, ng mga Iskriba, si Kristo, bakit hindi nila nakilala? Iba kasi yung interpretasyon nila sa salita ng Diyos. Akala nila si Kristo, yung Messiah na inantay nila, mga kapatid, ay sabi nga natin yung grande yung pagdating.
Diba? Hindi nila nakita yung mga salita ng Diyos. Hindi nila naintindihan. Kaya nga nagkaroon sila ng sariling interpretasyon. They expected him to arrive in a cloud of political glory. Diba? Or side with their specific religious organization and to flatter their traditions because Jesus bypassed their system, they rejected him. Yan ang problema. Yung sistema nila nung panahon na yun, binaypas ni Kristo lahat. Lahat ng expectation nila, binaypas ni Kristo. At dumating siya, sabi nga, na isang sanggol. At yun ang hindi nga nila matanggap. Praise God. But God does not need a human theologian to explain what He meant. God interprets His word, and how does He do it? By making it happen. Sabi nga ng mensahe, mga kapatid, paano interpret ng Diyos yung salita niya? Pagka ito'y natupad. Amen. Diba? Yun yung pinaka-interpretasyon ng kanyang mga salita. Praise God. Kaya huwag natin, pag babasa tayo, hindi natin naintindihan, mga kapatid, yung salita ng Diyos, huwag natin interpret. No? Kaya sabi ko nga pa, mga kapatid, pagka nag-interpret kasi tayo, nagdagdag tayo, nagbawas tayo, delikado yun. Sabi nga ng mensahero, magdagdag ka lang ng konting libadura doon sa purong salita ng Diyos, kredo na yun. Diba? Pag sinabing kredo, mga kapatid, yan yung mga may halong kaisipan ng tao, tradisyon ng tao. At pag ganyan na yung ginawa natin, denominasyon na tayo. Diba? Wala tayong kaibahan sa denominasyon. Kaya hindi naman masama sabihin na hindi natin alam. Diba? Pag tinanong tayo, hindi naman masama sabihin natin hindi natin alam. Pwede natin sabihin, ganito kayo nakikita, brother. Pero hindi ko sinasabing ito na yun. Pero ganito kayo nakikita. Diba? Praise God. Kaya makita natin, mga kapatid, mahalaga. Kaya nga, huwag tayong, sabi ko nga, minsan, sa mga ngaral nga, mahirap na sa amin. Diba? Yung salita ng Diyos, na isalansan, na ayusin, na i-present, praise God. Kaya nga, hindi lahat ay tinawag na mga ngaral. Diba? Pero lahat tayo dapat mangaral sa pulpito ng buhay natin. Yan yung pulpito natin yung buhay natin. Sabi nga, yung buhay natin ay mas malakas yung boses kaysa sa sinasabi natin. Praise God. Kaya makita natin, mga kapatid, importante kung ano lang sinabi ng mensahero, yun lang ang sabihin natin. Praise God. Kung ano yung sinabi ng Biblia, yun lang din ang sabihin natin. Huwag tayo magdagdag, huwag tayo magbawas. Kung magkamali man tayo, din, hindi natin. Diba? Praise God. Dahil makita natin, ang salita ng Panginoon ngayon sa panahon natin, nandito na tayo sa third pool. Diba? Revealing of the Word. Yung pagbubuklat ng salita ng Diyos. Kaya nga matigas yung salita ng Diyos, kailangan nating ipangaral. Kaya tatanggap, yung mga tatanggap, yung mga hindi tatanggap, aalis lang yan. Ganun lang yan. No? Kaya yung first pool, ano yung first pool? Miracles, ba? Signs and wonders. Second pool, sabi niya, discerning of the minds, discerning of the thoughts. At yung third pool ay yung, praise God, kaya nga yung third pool, mga kapatid, yan yung sima. Diba? Yan yung awil. Na kapag ka ginagat ng isda, wala nang kawala yung isda. Yung second pool, yung first pool at second pool, yan yung mga uod. Diba? Maraming tao gusto yung mga uod Diba? Hindi makakahuli yun. Kaya yan yung first pool, second pool, third pool. Hindi yan yung praise God kung ano-anong mga bagay. No? Tingnan po natin. Isa pang bagay na pinunto niya, mga kapatid, the true meekness and divine compassion. Praise God, tingnan po natin. Yan lang yung mga ilang points na nakita ko na mahalaga na matandaan natin doon sa pagbabasa natin. Sabi niya, now how to think that they had them things against him, any other thing, that he would not join any of the ranks, then you see that still made him a bad person. Dito pa lang, sa ginawa pala natin Panginoon Jesus, wala siyang kinabilangang grupo. Diba? Yun pa lang, sabi niya, masama na yung tingin sa kanya ng mga tao. He wouldn't join their organization, wouldn't join their priesthood, and he wouldn't have nothing to do with it. And then, beside all that, he tried to tear down what they had built up. At bukod doon, ang ginagawa ni Kristo, ginigiba niya yung kanilang mga itinatayo.
Yung mga tinatayo nilang kaisipan, mga maling kaisipan, mga maling pananaw, mga kapatid. At giniba ni Kristo, kaya nga kung ganyan ang gagawin mo, diba? Kaya nga, kung si Kristo ay nabubuhay sa panahon natin, mga kapatid, ano kayang gagawin sa kanya ng mga tao? Diba? Imagine, wala ka na nga doon sa, wala ka sinasamaang grupo, tapos lahat ng mga tinatayo ng denominasyon ng kaisipan, binabali mo. Diba? Praise God, talagang magagalit sa kanya yung mga tao. Diba? Sabi nga, he went into the temple, we call him a meek man. He was, but many times we misunderstand what meekness is. Sabi niya, hindi natin naintindihan kung ano yung meekness. He was a man of compassion, but yet we fail sometimes to understand what compassion is. Sabi niya, ang compassion, ang divine compassion, not human sympathy. Naawa ka, diba? Dahil naawa ka, tutulungan mo, diba? Praise God, aarugain mo, diba? Pero ano sabi ng salita ng Diyos? Napaturuan mo magtrabaho. Diba? Bakit? Dahil yung salita ng Diyos eh. Kaya nga makita natin, hindi tayo social welfare. No? Na dahil Kristiyano tayo, mga kapatid, pagka December, magano tayo, mag-giving tayo, diba? Magkakawang gawa tayo, mag-postal clean up tayo. So, minsan okay din yun. We are not against sa mga bagay. Pero tanda natin, hindi natin yun number one ang trabaho. Ang trabaho natin ay pangaral po ng salita ng Diyos. Minsan dito sa barangay, kung may postal clean up, mag-participate tayo, diba? Pero hindi yun, mga kapatid, yung number one ano natin. Kaya nga sabi nga, ang divine compassion, hindi yan human sympathy. Sabi nga, not human sympathy isn't compassion, but compassion is doing the will of God. Kung totoong may compassion ka, itulak mo yung tao sa kalooban ng Diyos. Diba? Kahit na medyo masaktan. Praise God. Kaya makita natin, sabi niya dito, gusto ko lang basahin ito. Sabi niya dito, the religious world of Jesus, they completely misunderstand him. They thought he lacked compassion. Isipin mo ba naman ang dami dun sa pool ng Bethsaida, di ba? Ang dami may sakit eh. Pwede niya naman pagalingin lahat. Pero isa lang yung nilapitan niya. Diba? Kaya pag tinignan ng tao parang walang compassion. He lacked compassion because he didn't conform to human sentiment. Jesus walked through the porches of Bethsaida where hundreds of blind, lame, and paralyzed people lay weeping, yet he walked past the multitudes, healed one man of an infirmity, and walked away. Bakit? Bakit isa lang yung pinagaling niya? Kasi yun ang kalooban ng Diyos. Kasi yun yung pinakita sa kanya ng Diyos, mga kapatid. No, the critic would ask, how can be a loving God leave the rest to suffer? Diba? Kaya minsan di natin maintindihan ng Diyos eh. Kung talagang mahal tayo ng Diyos, bakit hinahayaan niya tayo mag-suffer? Bakit hinahayaan niya tayo maghirap sa mundong ito? Tayo na minsan yung gumagawa ng tama, tayo pa yung inuusig. They did not understand that true compassion is not human sympathy. True compassion is doing exactly what the Father shows you to do. Amen. Kung ano yung pinakita sa iyo ng Diyos, mga kapatid, kung ano yung nireveal sa iyo ng Diyos na dapat mong gawin, at nakita mong kalooban ng Diyos yun, kailangan mong gawin no matter what. Diba? Kaya makita natin, kaya nga, pinapahintulot ng Diyos yung mga suffering. Bakit? Kasi ayon sa salita niya, we cannot reign with Him without suffering. Yun yung perfect will niya eh. Na mag-reign tayo kasama niya, pero may price tayong bibitawan. Diba? May price tayong dapat na ibigay sa ating Panginoon. Praise God. Ano pa natin? Sabi nga, no? We must stop trying to guide God by our emotions and start following Him by His revelation. Pagdating sa pagsunod sa salita ng Diyos, mga kapatid, alisin natin yung emosyon. Kasi kung emosyon ang papairalin natin, mga kapatid, mahirap. Diba? Kaya nga nung sabihin ng Diyos, isipin nyo, sabihin ng Diyos kay Abraham, sabi niya, di ba, pinalayas ng
ni Sarah, si Hagar at yung anak niya, si Ismael. Diba? Isipin nyo kung yung pinairan ni Abraham ay yung emosyon niya. Papalayasin niya kaya? Hindi, anak niya yun. Yan. Pero anong kalooban ng Diyos? Sabi niya, sumunod siya kay Sarah dahil yun ang kalooban ng Diyos. Hindi magmamanang kasama ng binhi yung ipa. Diba? Kaya anong ginawa ni Abraham? Pinalayas niya. Pinabayaan ba ng Diyos? Hindi pinabayaan ng Diyos. Pinagpala din naman ng Diyos. Diba? Kaya makita natin, huwag nating gamitin yung ating mga emosyon. Minsan makikita natin yung buhay natin, ganito lang, diba? Yung church natin, ganito lang. Kawawa naman tayo. Diba? Kaya minsan pagka may nabibinig akong ganyan, may nagsasabing kawawa, hindi kami kawawa. Kahit po ganun kami, kahit na minsan binabaha kami, diba? Praise God, kahit na ganun yung church namin, hindi kami kawawa. Amen. Kasi walang kawawang bride. Diba? Yung mga kawawa, yung mga tao na walang Diyos. Amen. Na hindi tumanggap sa ating Panginoon. Diba? Isang araw, praise God, ay susulitin nila yan. Praise God. Basahin ko lang itong last. In conclusion, mga kapatid, in closing, bago tayo manalangin. Sabi dito, ilagay ko dito, we look at the world around us today and see chaos. The denominations are called, the political system are shaking, diba? Talagang magulo na eh. Sa politika lang eh, sa Senate lang, diba? Praise God. So kung titignan mo yung mga balita, talagang nakakalungkot, diba? And the nature itself is groaning with earthquakes and strange weather patterns. Pati yung panahon natin, sabi nga, yung nature ay humihikbi. Amen. Praise God. Sabi niya pa, the earth is in birth pain. But what is it giving birth to? Is it shaking out the old to bring the new manifestation of the bride of Christ? The same Jesus who stood in Nazareth is not dead. He is alive tonight. He is the same yesterday, today, and forever. He is not just the God of history or the God of millennium. He is the God of this very hour. Tandaan natin, hindi lang siya Diyos ng mga apostol. Hindi lang siya Diyos ng mga Old Testament saints. At hindi lang siya Diyos sa millennium. Diyos siya ng ating panahon. Diyos siya ng mga bride ng panahon na ito, mga kapatid. Kaya sabi niya, don't let the veil of flesh or the simplicity of the message blind you. Look past the mechanics of the church and let the dynamics of the Holy Spirit ignite your soul. Lift your eyes and see that God has kept His promise. Praise God. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Kaya po yung natatapos. Yun lang po yung mga ilang points na nakita ko, mga kapatid. Kita natin ang isa sa pinakamahirap sa mga tao ay makilala yung Diyos yung ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Pangalawang bagay, mga kapatid, na nakita natin, praise God, ay yung dynamics at mechanics. Praise God. Kinakailangan yung dalawang bagay na yan para sa ating paglilingkod. Hindi lang na tayo ay nagbabasa, umatin tayo ng gawain, ang higit sa lahat, mga kapatid, kakanasahin natin, siguraduhin natin na nasa atin yung tayo natin. The Holy Spirit. Dahil hindi ang salita ng Diyos ay hindi magmamanifest sa ating mga buhay. Praise God. At pangalawang bagay, tanda natin, pangatlo, yung perfect harmony ng salita ng Diyos. Tanda natin, ang salita ng Diyos, mga kapatid, si Kristo ay kumikilos lang ayon sa salita ng Diyos. Ganon din ang bride sa panahon na to. Kikilos tayo ayon sa harmony. Yung salita ng Diyos at yung buhay natin dapat may harmony. Praise God. At pang-apat na bagay, nakita natin yung Jubilee Trumpet at yung Mark of Redemption. Kung hindi natin matanggap yung salita ng Diyos ngayon, ang hirap, di ba? Nag-i-struggle tayo, huwag natin kontrahin. Kasi hanggat kinukontra mo, hanggat ginag-justify mo yung ginagawa mo, titigas yung puso mo. Amen. At pag tumunod ang Jubilee Trumpet, sabi nga lahat ay pwedeng lumaya, pero kailangan mong piliin lumaya. Praise God. Kailangan mong magdesisyon na mapalaya ka. Praise God. Panglimang bagay, mga kapatid, tanging ang Diyos lang ang interpreter ng kanyang salita. Hindi natin pwedeng i-interpret ang salita ng Diyos.
Kung hindi natin maintindihan, ibulsa lang muna natin, di ba? Isang araw, alam ko, ibubuklat sa atin ang isang mga bagay na yun. Praise God. At pang-ani, mga kapatid, kailangan natin makita yung true divine compassion. Ano yun? Itulak natin yung mga tao sa kalooban ng Diyos. Sabihin natin kung ano ang dapat. Sabihin natin kung ano yung tama. Sabihin natin kung ano yung salita ng Diyos. Praise God. Huwag tayong magkaroon lang ng human sympathy. Ayaw ko sabihin kasi matasaktan. Diba? Kaya nga hindi niya magawa yung kalooban ng Diyos kasi hindi niya alam eh. Amen. Diba? Praise God. Kaya nga kailangan mong sabihin. At sabihin natin na may biyaya, ng mabiyaya, mga kapatid. At yun yung pinakahuli, pang-anim na kailangan natin maintindihan. Diba? At tandaan natin, mga kapatid. No? May mga salita ng Diyos na napupulfill sa ating panahon. Napulfill na, may napupulfill at mapupulfill sa ating panahon. At yun yung mga bagay na dapat nating makita. At pag nakita natin, mga kapatid, nagbabasa tayo ng mensahe, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, makita natin, masasabi natin, today, this is scripture is fulfilled sa ating mga mata. Yung ating binabasa ay magiging makatotohanan sa atin. Praise God. At bago tayo manalangin, awit lang tayo ng awit. Awitin natin itong anong pusong balisay. Awitin natin. Yan yung nais natin mga kapatid. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa Panginoon na nakita nga namin this day, this scripture is fulfilled, Panginoon, sa ating harapan, Panginoon. At salamat sa mga key points, Panginoon, na nakita namin, Panginoon. At nawa ito'y tumimo sa aming puso, Panginoon. At gagabigit sa lahat, ito ay makikin ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Upang ito'y maging buhay sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon.
ng pagkukulang, Panginoon, hypocrisy, Panginoon, patawad, Panginoon, ng mga bagay minsan, Panginoon, na nasasabi namin, Panginoon, pero hindi namin nagagawa, patawarin mo kami, Panginoon. At nawa, ang mga salita mo ay magmanifest sa buhay namin, aming pamilya, mula sa tatay, Panginoon, hanggang sa mga anak, sa asawa, Panginoon. God, wala kami ibang nais, Panginoon, kundi kami sa ayos mo, Panginoon. Lalo na sa panahon na ito, nakikita namin, Panginoon, na wala nang kaayusan ang mga pangyayari, Panginoon. Ang mga aming bansa, Panginoon, ay in chaos, Panginoon. Political system, Panginoon, Lord God. Kaya, Panginoon, dalangin namin, Panginoon. Ikaw din, Panginoon, gumatag po sa mga pangailangan natin. Lord God, ikaw po, Panginoon, higit sa lahat, ang magbukas ng aming mga mata, Panginoon. Mata ng aming puso, Panginoon. Ang aming puso, ihanda mo, Panginoon, isang pusong dalisay, Panginoon. Sa karapat dapat pagtahanan ng iyong salita, Panginoon. At ang salita mo ay mamunga sa aming mga buhay, Panginoon. Na mainam, Panginoon, Lord God. Muli, tawarin niyo po kami, Panginoon. Nabagay mo kami, Panginoon. Laging kailangan yung tugon, Panginoon. Ito po ay aming ginadalangin, Panginoon. Kung namang kulang sa panangin ito, Panginoon, kayo po magdagdag. Nangat na mga kapatid namin. Wala rito, Panginoon. Pagpalain mo rin sila, Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, na may mga pangailangang physical, Panginoon. Ikaw po ang magpalakas, Panginoon, sa kanila. Lord, we pray sa aming church, Lord. Ikaw din po ang mag-provide ng mga pangailangan. Salamat sa bawat kamay mo na ginagamit, Panginoon. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na gumagawa, ikaw din ang mag-protekta, Panginoon. Sobrang init ng panahon, Panginoon, pero Panginoon, sila nagbibigay ng panahon para po matapos, Panginoon, ang church building namin, Lord. We pray din sa aming plano, Panginoon, na matapos din ang CR, Panginoon, at sa ganon, ay pwede na po kami magawain, Panginoon, sa mga susunod na linggo, Panginoon, sa church, Panginoon, at nang sa ganon, Panginoon, ay umulan man, di kami mag-alala, Panginoon, sa kung ano mang bagay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at anumang pangangailangan ng church, Panginoon po nawa, ang tumatag po, Panginoon. At ito po yung aming langin, Panginoon, sa matang ito para sa Kristo. Amen. God, makaupo tayo, mga kapatid. Amen. Yes, God, awit lang po tayo ng itang awit. Yes, God, habang umawit tayo, tayo po pwede nagbigay sa ating Panginoon. Awitin natin yung pampas nila, awitin natin.
Ay, puro lang yung kapatid. Amang banal na makakanyarin sa Lord. Nandito kami, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pagtutuwa, Panginoon. Pangharapan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa Panginoon, at sa mga sa Panginoon, ang gawain, Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa iyong nasalita, Lord, namin sa Panginoon, Panginoon. Salamat, Panginoon, Panginoon. Salamat, God, sa karayaan, Panginoon, na patuloy mo pinagalit sa amin, Panginoon. Salamat, Lord. Huwag mo tulad, Panginoon, sa aming Panginoon. Kami, Panginoon, ay masunod, Panginoon. Tapos, Panginoon, yung kalooban mo rin, Panginoon, na patuloy sa taas, Panginoon, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, at sa aming pastor, Panginoon, maraming Lord, na ginamit ko sa Panginoon, ginawa ko siyang daluyan, Panginoon, na mga panalangin na magpagpapala, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na ingatan mo sa Panginoon, salamat sa buhay niya. Kasama, Panginoon, ang ganyang buong pamilya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na Lord, salamat sa buhay ng Panginoon, na sabi, Panginoon, nagkalooban ng Panginoon, ang patuloy na kalakasan, physical, Panginoon, na nagagamit kami, Panginoon, sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa kahit sinong Panginoon. Salamat, God, na kapagpalain mo naman, Panginoon, sa Panginoon, na magamit ito, Panginoon, na ayaw lamang sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na sa mga karamdaman, Panginoon, sa patuloy kami, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, sa aming mga karamdaman na naramdaman, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na salamat ang sa aming pag-uwi sa kanan, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ingatan mo lang kami, Panginoon, na kami, Lord, ay makarating na ligtas, Panginoon. Lord, maraming salamat din, Panginoon. Patuloy mo lang kayo, Panginoon, hawakan, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik sa salita ng Panginoon. Salamat, God, na alam namin, Panginoon, na anayaran kita, Panginoon, yung pagbabalik mo sa salita ng Panginoon. Lord, maraming salamat din ulit, Panginoon, na naitaas sa iyo, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, sa Kristo. Ayan, natutapos ko po tayo sa panggawain, mga kapatid. Kawin tayo ng pangawit. Kumain natin ng bawat isa. Praise God. Waitin natin, everybody also know. Ayan, kumain na natin bawat isa. Everybody else knows. Everybody knows. Si Bernice. Opo lang. Bernice! Parang dito si Baling kanina. Oh, isa pala yung kasama ni Yumi doon.